Pag-uusapan naman natin ang mythical beast na tagapangalaga, at nauugnay sa cardinal direction na west, ang tinatawag na Behu ng Japan, o mas kilala sa tawag na White Tiger. Pero bago ko ito simulan, nais ko munang batiin ang aking 41,000 followers, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik, at pagsubaybay sa bawat videos na ginawa ko na naglalaman ng mga kaalaman pagdating sa ganitong larangan. Ang biyaya ng swerte, ay lagi sanang pumapanig sa ating lahat, mag-iingat tayo palagi, at magandang buhay. Ang puting tigre ng Japan ay nauugnay sa cardinal direction na west o kanluran, at pinaniniwalaan ito ng mga Hapones, na ito ay tagabantay laban sa mga masasamang espiritu at mga negatibong enerhiya. Madalas itong inilalarawan bilang isang mabangis at makapangyarihang hayop, na sumisimbolo naman sa lakas at tapang. Sa panahon ng Han Dynasty, pinaniniwalaan ng mga Hapones na ang White Tiger, ang nagiging hari sa lahat ng mythical creatures, at ayon pa sa mga Hapones, ang puting tigre, ay umabot sa edad na 500 taong gulang, at ang mga buntot nito ay nagiging kulay puti. Sa ganitong paraan ang puting tigre ay naging isang mythical creature. Sinasabi rin na ang White Tiger ay lalabas lamang kapag ang emperador ay naghari, na may ganap na kabutihan, at kung mayroong nangganap na kapayapaan sa buong mundo. Matapos sumikat ang Taoismo, ang puting tigre, ay binigyang pangalan ng tao na Jiang Bing. Ang White Tiger ay nauugnay sa metal element, at may elemental symbol na tulad nito, lucky color na white, climate season na autumn o taglagas, at kumakatawan naman ito sa lakas, determinasyon, at paglaban. Sa sinaunang Japan ang puting tigre ay pinaniniwalaang nauugnay sa mga digmaan, at labanan, at may mga paniniwala din na ang bansag ni General Tomoyuki Yamashita, na tigre ng Malaya, ay nagmula sa mythical creature na ito. Dahil sa pagiging manggagapi ng naturang general sa panahon ng pananakop ng mga Japanese Imperial Army sa Southeast Asia, kabilang na ang bansang Pilipinas. Ang katanungan ngayon, paano naman nauugnay ang White Tiger bilang isa sa mga mahahalagang palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army, sa pagmamarka sa kanilang ibinaon na mahahalagang bagay dito sa ating bansa. Sa katunayan ang markang tigre ay isa sa mga palatandaan na napakadalang nating makikita sa mga lugar na may history ng pagbabaon ng mga Japanese Imperial Army noon. Sapagkat ang isang tigre na palatandaan ay meron itong habitat na kapatagan. Kung ang black tortoise ay nagpapahiwatig sa mga depositong nasa lugar na malapit sa tubig, samantalang ang vermilion bird, ay nagsasaad naman sa magkakahiwalay na mga deposito sa isang lugar, na nasasakop sa radius ng isang vermilion na palatandaan. Ang White Tiger ay nangangahulugan naman sa 3 hanggang 4 na uri ng deposito, na magkahiwalay na ibinaon sa loob ng isang treasure shaft, at sumisimbolo naman ito sa lawak o circumference ng lugar na pinagbaunan ng mga Japanese Imperial Army sa kanilang ibinaon na mga mahahalagang bagay sa isang lugar. Isang halimbawa nito pag nakakakita ka ng palatandaan sa isang lugar na kahawig o kawangis ng isang tigre, at ang nasabing marka ay nakita mo sa lugar na kapatagan. Ang markang tigre na makikita mo sa isang lugar, ay ginamit ng mga Japanese Imperial Army bilang isang mother code o base marker sa kanilang ibinaon na deposito sa naturang lugar. Ang pinakauna mong gagawin pag nakakakita ka ng isang tigre na palatandaan, ay kailangan mong umakyat sa itaas ng batong may nakaukit na tigre. At alamin mo ang direksyon na west at east, alamin mo rin kung gaano kalawak ang circumference ng shaft na ginawa ng mga Japanese Engineering Battalion. At mae-estima mo ito pag nasa itaas ka na ng batong hugis tigre, dahil sa perimeter ng naturang shaft, ay kadalasan mong makikita ang mga malalaking bato na umaabot ng 20 tons o higit pa. Samantalang ang mga batong nasasakop sa circumference ng lugar na pinagbaunan ng mga nakatagong deposito, ay mas maliit kaysa mga batong makikita mo sa perimeter ng naturang treasure shaft. Isa itong indikasyon na pag nakakakita ka ng batong hugis tigre, o di kaya ay may ukit na tigre, ang nasabing palatandaan ay ginamit ng mga Japanese Imperial Army, at Japanese Engineering Battalion bilang isang surface center shaft marker. Sa kadalasan ang naturang treasure shaft ay may lawak na umaabot sa 20 to 50 meters circumference o higit pa. Ang lawak at lalim ng naturang treasure shaft ay nakadepende na rin sa laki ng ibinaon na major deposit sa naturang treasure shaft. Mas malaking ibinaon na deposito, mas malawak at malalim ito,
at ang setup ng pagbabaon na ginawa ng mga Japanese Imperial Army at Japanese Engineering Battalion ay mas preparado, kasama na ang mga setup ng mga nakakamatay na mga patibong sa loob ng nasabing treasure shaft passage. Ngayon magbibigay ako ng dalawang halimbawa ng setup ng pagbabaon na ginawa ng mga Japanese Imperial Army at Japanese Engineering Battalion, gamit ang palatandaan na batong hugis tigre. Sa pinakaunang halimbawa makikita natin ang batong hugis tigre, na ginamit ng mga JIA sa pagmamarka, at ang naturang palatandaan ay nasa kapatagan na lugar, at ang lugar na ito na kinalalagyan ng hugis tigre na palatandaan, ay siyang mismong lugar ng treasure shaft na pinagbaunan ng mga mahahalagang bagay, at may lawak itong 30 meters circumference. Makikita rin natin na sa perimeter ng nasabing treasure shaft ang mga malalaking bato, kasama na ang mga lumang puno sa naturang lugar, at mapansin rin natin ang dalawang mas maliit na palatandaan na nasa direksyong west at east mula sa palatandaang hugis tigre, at ang nasabing mga palatandaan na nasa magkabila ang gilid ng tiger na marka, ay pinapahalagahan naman ng iba pang mga karagdagang palatandaan sa paligid ng batong hugis tigre. Ang dalawang palatandaan na nasa direksyon na west at east mula sa batong hugis tiger, na pinapahalagahan naman ng iba pang mga karagdagang palatandaan sa lugar, ay ang mismong mga opening na dapat mong hukayin. Ngunit pag hinukay mo ang nasabing mga digang spot, ay meron kang mahuhukay na mga positibong pang-ilaliman na palatandaan, subalit ang mga ito ay nakapoint sa isang direksyon na nakaayos ng 45 degrees. Isa itong indikasyon na ang naturang mga opening ay walang nakabaon na deposito sa ilalim na mismong tapat nito, dahil ang mga nakatagong deposito ay direktang nakabaon sa ilalim mismo ng batong hugis tigre na palatandaan. Ang mga markang pang-ilaliman na palatandaan ay walang duda na lehitimong gawa ng mga Japanese Imperial Army at Japanese Engineering Battalion, at inayos nila ito sa posisyon na 45 degrees na direktang nagtuturo sa ilalim mismo ng batong hugis tigre, upang magbigay gabay, at kahulugan na ang deposito ay nasa ilalim mismo ng batong hugis tigre, at walang nakatagong deposito sa mismong ilalim ng naturang mga opening. Subalit pag ipinagpatuloy mo pa rin ang iyong paghuhukay sa ilalim ng mismong mga opening, mararating mo ang isang huling palatandaan sa pinakailalim na nakahiga, at ang pointed na dulo nito ay direkta namang nagtuturo sa tamang lugar na kinalalagyan ng nakatagong deposito. Minsan rin ang panghuling pangilaliman na palatandaan na iyong mahukay ay wala itong pointed edge o matulis na dulo na nagtuturo sa isang direksyon papunta sa isang lokasyon, ngunit meron naman itong nakaukit na palatandaan na kailangan mong ma-interpret ng tama, sapagkat ang kahulugan ng markang nakaukit sa panghuling pangilaliman na palatandaan, ay siyang nagtuturo sa tamang direksyon na dapat mong hukayin, papunta sa lokasyon na kinalalagyan ng mga mahahalagang bagay na ibinaon sa ilalim ng batong may nakaukit na hugis tigre na marka. Pagdating naman sa ikalawang deposito na parihong nakabaon pa rin, sa ilalim mismo ng batong hugis tigre, ito ay mas malaki kaysa pinakaunang deposito. Kung ang pinakaunang deposito ay naglalaman ng mga assorted coins, jewelries at diamonds, pagdating sa ikalawang deposito, maaaring ito ay naglalaman na ng 10 pirasong gold bars o higit pa. Ang dami ng deposito na nakabaon sa ikalawang layer ay nakadepende sa dami ng nakabaon na deposito sa major deposit. Mas maraming deposito na mahukay sa ikalawang layer, nagpapatunay lamang ito na ang major deposit sa pinakailalim ay mas malaki ang laman, at maaaring ito ay isang banker of gold bars deposit. Ngunit pag hinukay mo ang ikalawang layer deposit, mula doon sa primary deposit, ang lahat ng mga pangilaliman na palatandaan na mahukay, bago mo marating ang ikalawang deposito, ay direktang nagtuturo pababa. Pagdating naman sa major deposit, mula doon sa ikalawang deposito, mas kakaunti na lang ang mahukay mong mga pangilaliman na palatandaan kaysa nung naunang deposito, at nung pangalawang deposito. Ngayon ang tanong, bakit kailangan maglagay ng tatlong uri o setup ng deposito, ang mga Japanese Imperial Army, at Japanese Engineering Battalion, sa loob ng isang treasure shaft? Ang ganitong uri na paraan ng pagbabaon ng mga Japanese Imperial Army ay isang strategic na pamamaraan, upang protektahan ang mas malaking deposito sa ilalim ng shaft, o ang tinatawag na major o main deposit. Ang pangunahing layunin ng unang deposito hanggang sa pangalawang deposito, ay upang makasurvive ang panghuling deposito na nasa pinakailalim. Nasa utak at isipan na ng mga Hapones, na pag nahukay na ang pangunahing deposito,
Iisipin na ng mga naghuhukay o treasure hunter na yun na ang depositong hinahanap nila. Subalit kung sakali namang isipin ulit nila na hindi pa ito ang pinaka-deposit na hinahanap, at ipagpatuloy pa rin ang kanilang paghuhukay sa naturang treasure shaft, mararating nila ang ikalawang deposito, at ang ikalawang deposito ay siguradong iisipin na ng mga treasure hunters na naghuhukay sa naturang spot, na ito na ang pinaka-main deposit sa naturang treasure shaft, at tuluyan ng maging safe ang pinakamalaking deposito na nasa ilalim ng dalawang magkasunod na treasure deposits. Ganito ka-logic at strategic magbaon ang mga Japanese Imperial Army at mga Japanese Engineering Battalion noon.